Hello po muli mga kabayan, mga katambay, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay. Ito pong question o kinwestiyon po ni Representative Rodriguez. Ang nangyayari pong budgeting, lalong-lalo po pagdating sa Mindanao at Bisaya. Masyado pong napag-iiwanan sa mga proyekto ang Mindanao, lalo-lalo po pagdating sa budgeting at ganoon din po sa food security po. Ang agrikultura po o agriculture ay masyado pong binabarat din ang pondo ng Mindanao. Bakit kaya nagkakaganito, mga kababayan? Nagkakaroon po ng malaking favoritism ang Luzon. Bakit kaya sa tagal ng panahon? Pakinggan po natin si Congressman Rodriguez kung paano niya po questionin ang secretary po, mga tambay. Ito po, pakinggan po natin si Congressman Rodriguez. In your presentation, the budget for Mindanao and the Visayas, and I'd like to read from your report, that Mindanao, comprising 6 regions, will only receive the measly percentage of 15.4. 15.4. I have here the Congressional Policy and Budget Research Department, which shows that in the past, Mindanao was at least getting, in 2022, 16.6%. Before that, during the 15th Congress, we reached 17. Now, we're down again to only a share of percent of 15.4. Mindanao has a population of 26 million Mindanaonons, and that is exactly 22.3% of the December figure of the Philippine population of 116 million. And secondly, Mindanao contributes to our GDP at the tune of about 18 to 19%. So we know why Mindanao is getting smaller in terms of the budget. So this is what we have now. We will ask Secretary Pangandaman, who hails from Mindanao. Madam Chair, first, I would like to maybe note that in prior years po, we don't have the Bangsamoro Organic Law. So some of the projects po that should be given to the five provinces, six provinces po is not included in the total national budget because we have provided a sum of money to the Bangsamoro region as provided for under the Bangsamoro Organic Law. Madam Chair, I'd like to correct the Secretary. In 2022, here are the figures. In 2022, BARM already received 2.7 billion, and we are 16.6. In other words, this particular budget, even the previous years, already not BARM but the Autonomous Region for Muslim Mindanao. So, but the point is that, Madam Chair, this is a decreasing trend, and I'd like to read the report of our Secretary of our Department of Economy, Planning and Development. It says here, their main finding is that economic growth remains mega Manila-centric, highlighting the need for greater, recommendation of Secretary Balisacan, for greater spatial diversification of our growth engines to enhance regional inclusion. But we are excluded. Another statement of the report of our good Secretary of the Economy is this. It says here, for the future, we should maintain robust macroeconomic fundamentals and diversify growth diversion. In this subsection of his report, it says, strengthen resilience by diversifying sectoral growth drivers and supporting regional growth engines. What happens to this recommendation of the Secretary? Because really, 15.4, and why? Here it is. The reason why we only have 15% and our poorer friends from the Visayas
is only receiving 11.1. Can you imagine that? The Visayas gets only 11.1. We get 15.4. And the reason for that is here in the report of the Honorable Secretary. Because nationwide is 25%, that's all right. But in central office gets 10%, 10.2. Why will the central office, reserve 10%? This will be the pork barrel of the cabinet members. It should be pushed already to the regions and improve the region, especially Mindanao and the Visayas. We are not going against Luzon. Luzon, Madam Chair, gets 24%. Mindanao gets 15%. Luzon, excluding NCR. NCR gets 13.3%. We will not complain about that. But we will ask that we improve the figures and the percentage of Mindanao by having the central office give that to the regions where the projects are needed. Madam Chair, Grabe, no, mga tambay. Pati po ang central office po, ang Malacanang, ay meron din pong ito nakalaan na 10% mahigit. Mga kababayan, ibang klase, no? Imbis na ito po ibuhos mo sa mga malalaking proyekto, lalo-lalo po sa Mindanao, para po ang ating mga kababayan, lalo-lalo po ating mga kababayan sa Mindanao, ay pwede po sila magkaroon ng oportunidad sa Mindanao. Diba? Lalo-lalo po kung ito po ay magkakaroon ng maraming development proyekto para po mabawasan din naman, malaking kabawasan ang mangyayari sa Luzon. Mapupunta na po sila, pwede na po sila umuwi ng probinsya natin sa Bisaya o Mindanao. Pero nangyayari, lahat po ng mga mega project po ay napupunta po ang malalaking proyekto sa Luzon, lalo sa NCR. Hindi po ba? Kaya lang ang pinagtataka po ni Congressman Rufus, mga tambay, Rodriguez, bakit pati po ang Malacanang, mga tambay, ay nakakaroon po at kasama po dito po sa budgeting. At napakalaki po, 10% mahigit. At ito po ay parte ng korupsyon yata ito. Hindi po ba? Bakit lalagyan mo ng mga mega project, pati ang Malacanang, ang central office? Ibang klase. Lalagyan mo ng 10% mahigit, samantalang ang Mindanao, ilan lang ang nakukuha. Di ba? 15% at 11% lang ang mahigit sa Bisaya at 15%. At ito'y bumaba pa sa mga previous na nagdaan. Di ba? Kaya nga po in-example po ni Congressman Rodriguez, magmula po nung panahon ni dating Pong Duterte, nag-i-increase pa, ini-increasean pa hanggat maaari ang mga proyekto at programa sa Bisaya at Mindanao. Bakit ngayon? Bakit kaya ngayon? Iniipit pa. At hindi lang po yan. Pati po sa food, sa agrikultura po natin, ay binawasan din po ng malaki. Mga kababayan, ang agrikultura po ng Mindanao, na napakarami pong tulong ang ibinibigay po ng Mindanao, lalo-lalo po sa agrikultura natin. Dahil alam naman po natin, ang Luzon po ay halos po nakukuha na po ng mga mayayamang oligarko umano, lalo-lalo po sa mga subdivision. Halos nagiging subdivision na po ang karamihan po sa Luzon. At syempre, nahandyan pa ang sinasabing problema po natin sa kalamidad. Hindi po ba? Kaya bakit mo babawasan ang agrikultura ng Mindanao? Hindi po ba? Diyan ka magtataka. Bakit kaya? Ito po, pakinggan po natin si Congressman Rufus, mga tambay, sa kanya pong pahayag. Grabe. Mindanao, ang laki ng tulong lalo sa agrikultura. Imbis na palakasin mo at bigyan mo ng malaking suporta, babawasan mo pa. Kaya nakakagulat po itong gobyerno natin ngayon. So, can you imagine, instead of increasing the percentage of Mindanao in agriculture, 14.3 this year, it now becomes 12.2. What is the explanation of the DBM and the DBCC, the Development Budget Coordination Council Committee, on the reduction of Mindanao? Why reduce Mindanao when we are the breadbasket, providing 40% of all the food in the country? So, bakit? So, we know now the answer. Di mo mga tambay, I-reduce mo, 40% mahigit ang ibinibigay sa Pilipinas, sa buong bansa,
lalo-lalo po sa food natin, itong agrikultura ng Mindanao. Pero i-reduce mo pa rin, grabe. Babawasan mo pa rin. Ano na mangyayari sa ating bansa? Yung malaking porsyento na magbibigay ng suporta, lalong-lalo sa food security natin sa ating bansa, babaratin mo, babawasan mo sa budget. Imbis nga na pagandahin mo ang produksyon ng agrikultura sa Mindanao dahil napakalaking lupa. At grabe po ang Mindanao. Malaki po ang Mindanao na po pwede pong i-develop lalong-lalo sa agrikultura. Hindi po ba? Bakit na nangyayari po? Pagdating po sa ganitong budgeting, mga kabayan, ay hindi po yata nakikitaan ng pamahalaan ngayon ni BBM na ang Pilipinas po ngayon ay naghihikahus po, lalong-lalo po sa food dahil sa sobrang mamahal ng mga bilihin po sa ating bansa. Hindi po ba? Samantalang kung ito po ay pararamihin at bibigyan ng suporta ang ating agrikultura, baka mababa o maibaba naman. Hindi po ba? At bigyan ng suporta at tulong ang agrikultura natin. Para po naman ang mga Pilipino ay mabigyan naman po ng sapat at kayang halaga o bilin natin. Hindi po ba? Pero ang nangyayari, mukhang nakakaipitan po yata pagdating po sa budgeting. Bakit po nagkakaganito ngayon sa ating bansa? Lalo-lalo po sa kanila. Bakit po? Dahil ang Mindanao po ay naiiwanan dahil nga po sa sinasabing hindi nila kaalyado ang karamihan sa Mindanao. Ganun po ba? Huwag naman po sana ang Mindanao ay sobra pong ipolitika. Napopolitika na nga po sa malaking proyekto ang Mindanao. Sa mga project, yung sinasabing mga mega project, halos napopolitika po yata ang Mindanao. Pagdating po sa malalaking proyekto. Ang Mindanao at Bisaya ay nakikita po natin. Napakarami pa pong probinsya sa Mindanao na hindi po nadidevelop halos. At ganoon din po sa Bisaya na napag-iiwanan na po halos. At halos lahat ay napupunta sa Luzon. Siyempre, ano po ang priority? Siyempre itong Mega Manila, ang NCR. Hindi po ba? Kaya lang, ang sinasabi nga po natin, komento po natin, kung gusto mo na gumanda ang bansa at magkaroon ng maraming oportunidad, sana i-develop mo rin ang Mindanao at Bisaya. Magkaroon ka rin ng malalaking proyekto. At siyempre, buhusan mo rin ng mga programa para magkaroon din po ng oportunidad ang ating mga kababayan na hindi na po umalis ng Mindanao at hindi na rin po umalis ng Bisaya. At yung sasabihin naman po natin na maliit na porsyento lang, ikumpara mo sa Luzon, ang tao sa Bisaya at Mindanao. Di ba? Doon mo nga gagamitin yung strategy . Di ba? Dahil ang Mindanao, meron na mahigit 20 million populasyon ang Mindanao. Gusto mo po bang mabawasan at mag-alisan yung mga tao sa Mindanao at pumunta ng Luzon? Hindi po ba nagiging siksikan na nga at masyadong congested na ang Luzon? Hindi po ba? Bakit hindi mo bigyan ng malalaking programa ang Mindanao? Hindi po ba? Para malaking kabawasan din ito. Malaking kabawasan din ito. At pwedeng magpunta ang mga kababayan natin at magsiuwi at magsibalik. Di po ba? Sa Mindanao. Dahil may oportunidad na ang mga kababayan natin sa Mindanao. Pero pagka ganito po ang nangyayari po pagdating po sa budgeting, nahahalata na po at masyadong bistado po ni Congressman Rufus Rodriguez. Ang ginagawa po na pagpopondo o budgeting dito po sa Mindanao at Bisaya, masyado pong naagrabyado. Samantalang malaki rin naman ang pinagkukunan at sinasabi nga ang share ng tax ng Mindanao ay napakalaking porsyento rin po ang pinagkukunan at naibibigay na contribute ng Mindanao at ang Bisaya sa ating pong ekonomiya at sa ating kaperahan. Hindi po ba? Pero pagdating po sa mga programa, ay ganito po ang nangyayari mga kabayan. At ang pinagtataka po
ni Congressman Rodriguez, bakit po pati po ang Malacanang, pati ang Malacanang nilalagyan po ng malaking budget? Ano ang programa ng mga proyekto ng Malacanang? Ano ito? Parte ng port barrel po ba ito? Nagtatanong lang si Kamanong. Para lagyan mo, isama mo. Bakit? Ano po ang gagawin ng Malacanang? Malalaking proyekto po ba ang gagawin ng Malacanang? O malaking ibubulsa lang nila nitong nasa Malacanang? Nagtatanong lang po si Kamanong at nagtatanong din po si Congressman Rodriguez. Bakit pati ang Malacanang nalalagyan po ng mega project? Grabe. Pati po ang agrikultura po. Ang agrikultura po ay nalalagay din po yata ng malaking budget. Ang NCR. Pati yata ang NCR ay nalalagyan po yata ng budget pagdating po sa agrikultura natin. Mga kababayan, hindi lang po sa Luzon. Ganyan po, gumawa nga ng budgeting po sila ngayon. Sa bagay, kahit naman po ano gawin nilang budgeting dyan, mga kababayan, kahit po malalaking numero ang ilagay nila dyan, kahit po apihin nila na apihin sa budgeting sa mga proyekto ang Mindanao at Bisaya, sa sistema po ng ating gobyerno ngayon, wala rin naman po saysay. Komento ko po, mga kababayan, wala rin naman po saysay. Kahit po sabihin po natin na lahat na po halos sa ibuhos nila ang pera sa mga proyekto at programa at sinasabi pong pati ang pagsuporta sa mga agrikultura natin at sa mga mega project sa buong bansa, ay wala rin naman pong saysay. Bakit po? Naranasan po natin ang pinaggagawa at nakita po natin kung gaano po katalamak. Bumalik na naman po ang pagiging talamak, pagiging mga ganid at swapang sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Nakita nyo po ngayon, ang mga politiko, pagka sila na po ang humahawak ng mga programa ng ating bansa, ano po ang nangyayari? 70% na po. Ayon kay Mayor Magalong, 70% ang napupunta sa mga magnanakaw na politiko. Hindi po ba? Pinaghahati-hatian po nila yan. Yung 70%. Nahandyan na lahat. Kumikita na mga contractors, mga politiko, mga engineer, at kung ano-ano pa ang pinagpaparti-partihan nila. At 30% lang po ang napupunta raw po sa mga proyekto ng bansa. Ganyan po katindi. Katindi po ang korupsyon sa ating bansa ayon kay Mayor Magalong. Grabe. Ngayon, kahit anong laki na budgeting ilagay mo sa mga proyekto, itong mga proyekto ng bansa, wala rin pong mangyayaring magandang kahinatnan kung ganito po ang maagaw ganito po at ipagpapatuloy po na mga magnanakaw na nakaupo sa atin ngayon, umano. Wala rin pong saysay ang numero. Di po ba? Dahil halos mapupunta lang po ito sa mga magnanakaw na politiko at mga swapang. Di po ba? Lalong-lalo po, pati po ang mga contractors, sila rin. Ganyan po katindi ang ating bansa pagdating po sa pera. Kaya po napag-iiwanan po tayo At lalo po napag-iiwanan ng Mindanao. Mindanao, Bisaya, di po ba? At ganun din naman sa Luzon. Hindi naman po lahat ng probinsya sa Luzon ay katulad po ng Metro Manila. Hindi po ba? Kaya nga lang, ang napakahirap po mga kabayan, pagka ganito ng ganito ang ginawa po ng gobyerno natin ng 6 na taon dahil 3 taon na po at mag-4 na taon na po. Ganito ng ganito po ang ginagawa nila. Agrabyado po pagdating po sa budgeting, lalo-lalo po sa ikauunlad. Sa ikauunlad at magbibigay ng maraming programa at trabaho sa mga probinsya ng Bisaya at Mindanao. Pero hindi po kayang gawin ito. Lalo-lalo nga po mga kabayan, iniipit at binabawasan mo na ang mga dapat ay makapagbigay ng mga programa at proyekto. At pangalawa pa, binabawasan mo na
at nandyan pa rin ang korupsyon, na napakaraming korupsyon, lalong-lalo po pagka ito'y nahawakan na ng mga congressman na mga magnanakaw. Lalo na pong walang kalatoy-latoy. Wala na pong kalatoy-latoy at wala na pong kabuhay-buhay ang mangyayari po sa pera ni Juan de la Cruz. Kaya po napag-iiwanan. Maliit na, inaagrabyado muna sa mga proyekto, sa mga budget, nahandyan pa ang mga ulupong, ang mga demonyo, mga magnanakaw na mga politiko. Patay kang bata ka. Kaya ang ating bansa, hindi po uunlad. Never umunlad ang ating bansa, mga kabayan. Pagka ganito pong sistema na napakatagal na panahon na po, ginagawa ito ng mga magnanakaw at mga demonyong mga politiko sa ating bansa umano. Grabe po sila pagdating po sa pangungurakot ng hindi naman po nila pinaghirapan. Easy money, yung sinasabi nga po. Easy money para po sa mga magnanakaw at nagpapakademonyong mga politiko umano sa ating bansa. Kaya nakakalungkot. Sana po mabago pa ito. Sana magkaroon naman po ng kahihiyan. Magkaroon naman po ng kahihiyan ang Malacanang. Lalong-lalo po ang Pangulo, mga kabayan. Paano naman po magkakaroon ng kahihiyan kaya ang Pangulo? Dahil kasama rin po siya sa budgeting. Pati po sa pagbabudget po ng mga proyekto. At pati po sa agrikultura, sa pagbabudget ng mga magbibigay po ng kaginawahan, lalo-lalo po sa larangan po ng agrikultura o pagkain na magbibigay po sa atin. Kasama rin po sa budgeting at meron din pong kasama ang Metro Manila. At siyempre, ang Malacanang, mga kabayan, hindi po magpapadaig, lalong-lalo po sa partihan ng pera. Unbelievable ang ating bansa. Ganyan po katindi, mga kabayan. Kaya nga po yung sinasabi po natin at ng mga Pilipino, ang pamahalaan po ngayon ni BBM ay hindi po galit sa korupsyon. Hindi po galit sa korupsyon. At mukhang walang makukulong at mapaparusahan. At mukhang walang maibabalik na mga ninakaw po ng mga magnanakaw na politiko. Wala. Dahil mismo, pagka ganito ang nakikita po natin, sa pagbabudget pa lang po nila ay kasama na po sa partihan ang napakalaki ding porsyento ang naibibigay sa kanila. Paano po magkakaroon po ng galit sa korupsyon yan ang nakaupo ngayon? Kung mismong sila ay sagana-sagana sa pondo ng bayan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga katambay sa gusto po ng ating tambay makabayan kahit po nakakalungkot at nakakadismaya po na marinig po natin mismo sa mga mambabatas. Ang pera ng bayan ay napupunta lang po karamihan po sa mga politiko. Ibang klase po. Yung sinasabi nga po ni Mayor Magalong, 70% halos ang nakukurap at 30% na lang po ang napupunta po sa mga programa. Nakakalungkot. Ibang klase po. Kaya nagsisiyaman po ang mga politiko sa ating bansa. At syempre, kasama ang mga oligarko. Hindi po ba? Thank you po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo. At syempre po sa mga biyaya na tatanggap po na inyong lingkod, sa inyo po mga pakape. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po yung panalangin at dasal po natin, wag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. Ang Vice President ay mailayo po sa kapahamakan. At ganun din po ang dating Pangulong Duterte, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo rin po siya sa kapahamakan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At sa muli po mga tambay, ingat-ingat din po tayo. Paalam. Bye-bye.